Now, since they have the Holy Spirit within them, since we have the Holy Spirit within us, munang kaya na to sundon ang unsay gisulti sa Biblia, especially Romans 13:1-7. Ang simbahan, ang grupo, ang individual na pwedeng makasunod ni ini kadtong dunay espiritu sa Dios sulod sa iyang kinabuhi. Kasi kung ang impeach, wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Romans 13, verse number 1 to verse number 7. Ako ang basahon din sundi sa inyong mga mata. Bible says, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror of good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power, though that which is good, and thou shalt have praise of the same? For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. So ato isgutan ninyong kabuntagon the truth about government authority. So di patamo ato din atong himduman nga ang Dios nag-institute siya og tulo ka institution. Dunay tulo ka institution nga allow ang Ginoo. Number 1 diya is family. Ikaduha diya is government. Number 3 is church. Each institution, doon na siya ay leader. So sa family, the husband, father, sa government, either kings, president, or parliament. So muna tulog ka mga leader sa panggobyerno. Sa church is pastors. Ito makita diha mga pastor nga gi-allow mo lead sa simbahan. Each institution are distinct with each other. Managlahi sila. Lahi sila function, pero ang tumong ni ana, ang Ginoo mooy mahimuot malipay. And each leader sa mga institution, hindi sila mag-overlap, sila pwede magsilabtanay sa isa't-isa. O bitan ang doon natay balaod, doon natay gitawag gitamod diri pagtulunan niya. The separation of state and the church. Ang state lahi sa church dili mag-overlap ang power. That is why
kini nga institusyon once ato aning i-despise, ato ning i-demonize, sama ra nga ato ang gina-despise or i-demonize ang katuyuan sa Ginoo kini nga institusyon. Now, we are concentrating sa ikaduha kining government. Ato ang tagaag pagtagad ining kabuntagon. Government and authority are subjects that often steer strong opinions. Some see government as corrupt and oppressive. Others as necessary and beneficial. But what does the Bible say? The Word of God reveals that all authority originates from God Himself. Whether righteous or wicked, rulers cannot exist apart from God's sovereign permission. Understanding the truth about government authority helps believers to respond properly with obedience, discernment, and devotion to God above all. So, muna atong hisgutan nining kabuntagon because we as Bible-believing Christians, we do not have political colors. We don't have political affiliation. We don't have any political biases. We are always pro-government. Maunay ato ang ginasunod as per Romans 13 ang gisulti din ha. Bisan pag against or it's not your political color or affiliation, dili mo imong political kanang ginasuportahan, still ang sulti sa Biblia in the dispensation of grace. Always remember, kini siya gisulat ni Apostle Paul para sa church, body of Christ, para sa mga Bible-believing Christians. Romans 13, maunay ato ang standard. Now, unsa ang gitawag government authority? Tagara ito nag-lesson ng kabuntagon. Una nga butang, ang government authority is ordained by God Himself. Muna ang facts, muna ang truth ato makita din. Ang government authority is ordained by God Himself. Romans 3, verse number 1 in our text says, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." So atong makita din ha, government is not man's invention, but God's institution. Kining panggobyerno dili ni siya imbento sa tao. Dili mayon nga maghimo-himo mig panggobyerno dinhi, maghimo-himo mig grupo dinhi, dili na ingon ana. Ang gobyerno dili imbensyon sa tao, institusyon sa Dios. Anay dapat masabtan sa mga tao, pero daghang mga tao karon di makasabot ni ana. Ay mga tao karon gustong mangilog og posisyon. Ngano man, there's so much power, there's so much authority sa gituwag government. Pag makatilaw ang tao diha, di na gusto nang mubalik, gusto nang mangilog. Mo nay naa diha sa panggobyerno, but always remember nga ang maong institusyon, ang maong nga gitawag og authority sa panggobyerno, ordained sa Dios. From the beginning, God established order in the home,
in the church and in society. Ato makita diha, pabutang tulo ka butang. Anong yan ang gi-allow? Anong na family? Anong na government? Human government? Anong na church? It is because God wants to establish order. Gusto niyang in-order ang tanan. Dili pwedeng maging chaotic ang usa ka sosyedad. Remember, sa unang panahon, sa mga tao nga wala pa'y kanang mga uncivilized na klase mga tao, o pagdumala. O ang resulta niya na, pating gubuta, yanay, yan naman. Uncivilized, walay order. But if there is a government, human government, civilized, maghata na order. Ang di raman mahimong order, ug naay mga tao ba nga daot ug nga otok, anting paggubot bitaw sa panggobyerno. Munay usa. Ang isa mag-akusa sa isa. Nga kurap kain ng tuhanan ni, kurap kain ng gobyernohan ni. Pero in realidad, ang nag-akusa, grabe pud ka kurap. Murang ang ato makita din as long as kining mga tawhana nga naa sa pagdumala, mo bitaw na ato nang gisgutan nga walay mapili, walay mapili. If you choose between good and evil, wala na nga choices sa atong panahon karon. It's more or less evil o kadtong grabe na gyud kayo kadautan. Now, ato makita dinhi, to rebel against rightful and ordained authority is to rebel against God Himself. The statement, which is very well known, Vox Populi, Vox Dei, or the voice of the people is the voice of God, isn't true. Hindi na siya tinuod. It's an outright lie. Kanang gisulti sa mga tao nga, the voice of the people is the voice of God. Asa ka mangita na sa Biblia, dili na siya, dili tanan niya, voice of the people, voice of God. No, the voice of God is the Bible, the Word of God. Kini pulong niya mo ang voice of God. Pero voice sa kadaghanan, para mag-people power, para itumba ang usa ka ordained authority, ordained power, ay dili na siya mo'y voice of God. In many occasions sa Bible, the voice of the majority doesn't always align with the will of God. For example, 1 Samuel 8, verse number 7. 1 Samuel chapter 8. And then verse number 7. It says, and the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people. So, imagine that. Makita din ha? There's the word, the voice of the people. Vox Populi. Now, atong tanawon kung it's the voice of God. If that is Vox Dei. Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Ano sa isulti sa Biblia diya? It's the voice of the people. Ano sa isulti sa Ginoo din ang mga tao gusto naghari. Pero ang sa isulti sa Dios, gusto nilang i-reject ko, ila kong gi-reject, nga mo'y mag-reign sa ilaha, gusto na nila laing tao mo reign sa ilaha. Ang pangutana, kabubuton ba na sa Ginoo? No, it's not. But remember, this is the voice of the people. It is a people power. Kung makita nila,
Gusto nilang palitan ang Dios sa pagdumala. Gusto nilang tao ang magdumala, dili Dios. Isulti sa Ginoo. Kung people power or voice of the people, mao pa na ang voice of God, ikahimuot na sa Ginoo, i-bless unta sa Ginoo ang usa ka nasod. Kung sa nahitabo sa mga Israelites, wala sila gi-bless sa Ginoo. Kung sa nahitabo sa atong history des Pilipinas, doon na tayo duha ka history diri sa people power. Because the people believe that the voice of the people is the voice of God. Muna ilang pagtuo. Kung sa nahitabo, gi-bless ba ang Pilipinas sa Dios? No, wala. Tanawa, lugo, tanawa, unsa atong status karon sa world stage. Dati, before sa People Power 1, number 1, number 2 ang Pilipinas sa world stage. Pero after sa gitawag og People Power, naging lugbok ang Pilipinas. Another, second People Power. Kung sa nitabo, padayon yapon, lugmok ang Pilipinas. Hangtod sa atong panahon karon. Gi-bless ba ang Pilipinas? No. Yan naman, because the voice of the people isn't the voice of God. Klaro na sa mga instances sa Biblia. So many events sa Bible nga naay mga people power na ang mga tao, majority of the people mo ilang gusto pero wala. Dili kagustuhan. Kanunay siyang dili ka-align, no? Against siya permi sa kabubuton sa Dios. That is why, kini nga panultihon, sikat kini sa unang panahon, Vox Populi, Vox Dei, or the voice of the people is the voice of God, is an outright lie. The voice of God is the Word of God. The Bible itself, walay voice of God. Dirita mo sunod. Muni atong ginatun-an, muni atong ginasunod, ganaman, muni ang direksyon sa Ginoo. Dili kung usay kagustuhan sa tao. Ang Dios doon na siya pamaagi. He removeth kings and setteth up kings. Kaya sa Ginoong i-remove ang tao diha by His own way. Makita niyo mo Daniel chapter 2, tapos Daniel chapter 2. Doon na ba'y kapasidad ang Ginoong pamag para mag-remove og hari o sa leaders o sa panggoberno? Naa. But not the voice of the people. Kung naa siya iyang kaugalingong pamaagi, pwede ganyan buangon ang hari, just like ni Nebukadnezar. Sa experience ni Nebukadnezar, kaon si Nebukadnezar, sagbot. Yan naman, kaya sa Diyos, Daniel chapter 2, verse number 21. Verse 21, it says, and He changeth the time, or times, and the seasons. So kaya sa Ginoong usbon ang oras o ang panahon. Yun siya, He removeth kings, and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. Even the Antichrist himself, sa iyang pag-rule diri sa kalibutan, gialaw na sa Ginoo. The 7-year reign of the Antichrist. Iyan ang gialaw. Because God can set up kings. And He can also dethrone kings. Kaya sa Ginoo. Number 2 nga ito makita din ha, not only ordained by God, it is ordered for God's purpose.
And the purpose is for good. Yan ang gialaw nga doon ay government. It is because for good. Back to our text. Rulers or leaders, whether kings or president or parliament, ito makita din ha, they are not a terror to good works, but to the evil. Dili abusado ang usa ka panggobyerno. Verse number 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror of good work or to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. At makita din ha, ang mga rulers, dili sila terror sa good works, but to the evil. So in other words, the purpose of government is to, unang-una diha, promote peace. Unang trabaho sa panggobyerno. Mag-promote og kalinaw. Dili mo'y magtanom og kagubot. Unay trabaho sa panggobyerno. Naay mga tao nga nagpagubot. Pero muna'y kaaway sa gobyerno. Ang gobyerno, ang i-promote niya, peace, kalinaw, order, disiplinado nga society. Di lang tama sa lingwahe nga disiplinado. Og disiplinado nga magbinulay ng mga driver diha sa syudad. Itong mga driver og taxi binanggaay. So kita na klase sa mga mga disiplinado. Not just in word. And not only that, to punish people. Muna trabaho sa gobyerno para ipunish ang mga tao. Kung saan klase mga tao, itong mga lawless elements, mga evil, mga wicked people, muna gusto ipunish sa gobyerno. But even sa maong punishment, natay gisunod ng Bill of Rights at naman. Dili kay dautan ang maong tao sa imong panantaw, imuha ng ditso kitilan og gitawag og rights. In our Bill of Rights, Bill of Rights ito is Section 3. That is our Bill of Rights. Section 1 pa lang daan diha. The person shall not be deprived of his life, liberty, or property without due process of law. Can you imagine, anak? Muna itong balaod, muna itong konstitusyon nga walay sa katao nga i-deprive nimo sa iyang kinabuhi o sa iyang kagawasan o sa kabtangan nga walay ipasubay sa due process of law. O bitaw ng atong panahon karon, say kagusto ka gaya ba ang gobyerno makapanis aning mga dautan nga mga tao? Actually dili na siya dugay karon, dali lagay na siya karon kayo. Nga naman, naghana kay mga bangko karon nga gipang-freeze sa tuang AMLA. Ano naman? Mga questionable nga mga bank accounts. Almost mga yun sila 200 bank accounts na ang na-praise karon sa AMLA. Ano naman? Mga questionable. O at least dali na kayo karon sa una pa ting dugaya magpabot ka sa gitawag og hustisya, dugay kayo ang hustisya. But at least karon makita na to nga naa na. Pero usahay sa ato pagkatawanan kayo dugaya mapreso ning matuhanan ni kita utay pa mo gusto na to, preso na yun. Dili man ang anak gud ang atong balaod. Due process. Dili pwede nga yakusahan mo ito tawanan ni. Dito ni ibalo siya preso. Dili ingon anak kinahanglan tag due process. Dili pwede nimong i-deprive sa iyang life, liberty and property. Dili pwede. So musunod ta sa due process. Eh kung di ka masunod og due process, parehas ka sa dating presidente.
Muna importante ang due process. Kung di ka gusto mo sa mapreso ka, ayaw og mag-violate. Ikaw gani ang gitahasan sa Ginoo para magpatuman og order, magpatuman sa balaod. Nga walay rights nga ma-violate. Ikaw na mo una-una diha og violate sa rights tao. Preso yun ka. Ngayon ana ang hustisya sa panggobyerno. Pero ang nimot niya is dunay punishment, ha? Dunay punishment sa mga tao. Especially kadtong mga tao nga klaro sa proofs, klaro sa mga ebidensya, klaro sa mga records, kintuhanan ni korapini. At least na ay records na nagpamatuod. The government provides protection, justice, and stability when it functions properly. May trabaho sa gobyerno, mag-provide sa protection sa tao. Dili kay ang mga dautan may protektaran, ang mga makasala may protektaran. Dili kun ana, unya maghatag siya justisya. Dili kay ay partido na ko ni, kauban ako ni, dili siya apil na siya tanan sa pagpadayag sa hustisya kung nakasala o nakakomitar o di maayo ma-apil managot sa balaod sa balaurang ilang gisuka. Mo man ay gusto sa Dios. Asa tandapita equality, justice, stability mo na ay gusto ipatuman sa Ginoo. Even sa iyang kami nga kingdom. Dili gusto ang Ginoo bias din sa iyang kingdom. It must be equal, properly executed para sa gituwag og justice sa mga tao. Dili pwede nga duol man sa luwag. Dili para duol sa luwag. Dili na siya sa mga tao nga duol sa luwag. Dili na. Manang sa Ginoo fair ang iyang pag-reign. Pero that is sa umawot pa na nga kingdom age. Even in flawed systems, God uses authority to restrain wickedness. Actually, kung sa atong mga balaod, daghan kay mga flaws ang atong mga balaod. Pwedeng lutsan sa tao. At least, even sa mga flawed na sistema, flawed nga mga balaod. Ay balaod sa tanawan ning flawed nga balaod, isa ka example. Na desisyon, na conviction, na conviction di lang kay acquisition lang. Na conviction sa korte, pero makadagan gyapon. What is that? Flawed sa sistema. Ay mga senador karon nga na-convictar na dati. Nakadaog gyapon. Pero at least hangtod karon lakgon gyapon sa balaod. Og dili na lisod pag-prove sa korte ana naman. Na kay record ning ana imong kinaiya, dali na kay prove. First Timothy chapter 2 verse number 2, muna gusto sa Ginoo na pagkabuhaton nato as Bible believing Christian. First Timothy chapter 2 verse number 2, the Bible says, "For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all goodness and honesty." Ang gusto sa Ginoo diha sa verse 1, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Okay sa nang all men diha, iyang gikuan diri tagsa-tagsa for kings, dili man king ang ato dinhi, president, for all that are in authority. We have to pray for these people. Number 3, government authority is obeyed. Number 3,
by God's people. Klaro na siya sa ito ang text. Again, Romans 13, verse 5. Romans 13, verse number 5, it says, "Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake." The only group of people na maka-respect sa government authority, mga Bible-believing Christian lang. So kung kita kag grupo, kita kag mga tao, individual, dili makarespeto sa gobyerno, mga unbelieving nga mga tao, unbeliever, unsaved nga mga tao, ano naman? O na espiritu sa Dios. Kita nga mga tao doon na espiritu sa Dios, kay balot tao sa gisulti sa Biblia, that's why we can respect at least sa pang-gobyerno. Kaya mo na isulti sa Biblia. Not only for wrath, but also for conscience sake. Christians are commanded to respect and obey laws unless they directly contradict scriptures. Atong tanawon niya, kung kanus ata dapat dili mo obey sa panggobyerno na ay duha ka event sa Bible. Di ta pwedeng mo participate sa panggobyerno. Kung kining duha ka butang ang mo-contradict sa ato ang principle or prinsipyo na to. But when it comes to laws, we should respect and obey. Always remember, submission is not weakness, but wisdom. Reflecting trust in God's control. Ang pagsubmitar sa otoridad, dili na siya weakness. Wisdom na siya nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga mao ni atong gisalig atong kagalingon ang Dios dunay pagkontrol sa tanan. Siya naa siya sa pagkontrol. He is in control. Our obedience testifies of a humble and orderly spirit before the world. Usa ni siya kapag pakita sa atong testimonya nga ang espiritu nga nagdumala sa kinabuhi dili espiritu ni Antikristo kundi espiritu sa Dios. Na take note aning mga kasimbahanan nga mga anti-government, mga simbahan nga nag-propagate og people power sa panauban diha, destabilizing government sa panauban din gipanghimo, dili na siya iya sa Dios sa klase sa mga simbahan. Kay ang simbahan nga iya sa Dios, kanunay na siya. Mo bitan ang gusto gitanong sa inyo ha. Ang simbahan nga iya sa Dios, kanunay ta pro-government. Pro-government ka kaniadto sa una pang panahon. Hangtod karon pro-government ka. Bisan pag makaingot nga, pati na yung pagpamalakad. Regardless sa ana nga pagpamalakad, as long as wala gi-violate ning duha ka prinsipyo nato, akong skutan niya. Magpabilin tang pro-government kay mo nay kagustuhan sa Ginoo. Nakoy nadunggan atong milabay nga usa daw kasimbahan ang giduulan sa mga retired dagot, retired general daw para mag-promote og people power. Kanang mga general na dili mga retired, mga retarded na mga general. Nagdawat og ang tawag ana pension sa panggobyerno, dauton ang gobyerno sa klase sa mga tao. Kung ato makita di Titus 3:1, Titus 3:1. It says, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, and to be ready to every good work.
Mga isulti sa Ginoo. Put them in mind to be subject to principalities. Kinsa? Kining mga katauhan. Mga katauhan sa Dios, ibutang kanunay sa ilang mga panguna-una na maging subject sa principalities and powers or authority at makita niya. Number 4. Government authority operates under God's oversight. Daniel chapter 4. Daniel chapter 4. Verse number 17. Verse number 17 it says, "This matter is by the decree of the watchers and the demand by the word of the Holy One, to the intent that the living may know that the Most High ruleth in the kingdom of men." Karon sa Bible, dapat atong hibaluan that the Most High, God Himself, ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever He will, and setteth up over it the basis of men. At makita din na, nga ang Dios di ay nag-rule siya sa matag kingdom diri sa kalibutan, sa matag panggobyerno diri sa kalibutan, siya ang nag-rule niya na. The Most High ruleth in the kingdom of men. Kang kinsa man ang administration, kang kinsa man ang mga kinsa man ang klase sa presidente, hari o parlamento, at makita diya ang Dios, God is above every president, king, and parliament. No ruler can act beyond God's permission. He raises and removes them at will. At makita diya. Walay bisan kinsang hari o leader sa bisan asa nga nasod nga wala magagikan o wala moagi sa permiso sa Ginoo. It's still under na siya sa permission sa Dios. In other words, every government or government authority operates under God's oversight. Ginalantaw na sa Ginoo, ginalantaw sa Ginoo una. Bisan ang mga dautan, bisan pag dautan pa lang ang hari, dautan pa lang ang leader, bisan pag kriminal pa lang ang gialaw sa Ginoo para ang tao makita niya na unsa ka di maayo ang mga hari kung tyrant ang usa ka nagdumala. Proverbs 21 verse number 1. Proverbs 21 verse number 1. Verse 1 it says, "The king's heart is in the hand of the Lord. As the rivers of water, He turneth it whithersoever He will." Makita diha nga ang kasing-kasing sa hari, sa leader o usa man siya, kinsa man tawhana na siya, naana sa kamot sa Dios. Iyo siya, kaya niya nang pasundon, kaya niya ang lisuon kung asa ang gusto sa Ginoo. Mao na nga ang matag panggobyerno naana siya under na siya sa oversight sa Dios. O bisan kinsang hari nga naa diha napahimutang o leader nga napahimutang under na siya sa gahom sa Ginoo o kaya sa Ginoo pasundon kanang kasing-kasing sa usa ka hari kung gusto niya. Number 5. Muna akong giingon kanina. Government authority is opposed
Oppose. When it violates God's word. So, muna kung yun gawin, nga po itang mo oppose sa government authority. Kung ang pulong sa Ginoo gina-violate sa panggobyerno. Acts 5:29. Una. There are two events in the Bible where believers refuse to follow government authority when it comes to witnessing to individuals. Kanang pag-prohibit, prohibition, sa gituwag pag-witness ngadto sa mga individuals, pagwali sa pulong sa Ginoo. Acts 5. In verse number 29, ito makita diha, the Bible says, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Asa malay sa hitabo diri day. These were the times na tumakita dinhi nga ang mga tao or ang mga Kristohanon, sila ni Peter o sa mga apostles, they were forbidden to preach the word of God. Witnessing to individuals, kung muna na ibabagan sa Ginoo, in other words, when the government commands what God forbids or forbids what God commands, believers must choose God. So kung niini nga panahon, kung niini nga sitwasyon, ang panggobyerno, ang otoridad sa panggobyerno, magbawal na gani, magmando na, sa gituwag og dili pagsunod sa unsay gidumili sa Dios o kaya pagdumili sa unsay gisugo sa Ginoo, adiha na mapili ka. It is a choice between God and government. Asa may imong masundon, gobyerno o Ginoo? Una atong makita diha. Bawalan ta sa pagwali, bawalan ta sa pag-share diha sa, because it will come kani pagbawal sa pagwali. Nana magani sa uban nga sa Amerika na magani, nana magani nang bawal na matuka, house to house ka, magsangyaw ka. Nanay mga state na nga ginabawal nila ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Mubito ng Amerika pabagsak na sila nga naman. Kung sa tong gi-allow sa Dios sa ilaha ang ilang pagkabuhaton, kailan nang ginabawal, especially kini pagwali sa pulong sa Ginoo. Dapat na siya ibawal sa panggobyerno. Salamat na karon. Salamat until now, we have freedom. Sa gitawag dura tay religious freedom. Makasangyaw ta, maka-share ta sa pulong sa Ginoo, patay kahigayunan nga ma-share online. So at least tatay wa tagi forbid sa panggobyerno. Pero kung sa panahon nga bawalan ta sa pagwali sa pulong sa Ginoo. The early apostles faced persecution for obeying Christ rather than men. True loyalty to God sometimes requires respectful disobedience to man. Usay ang atong loyalty sa Ginoo, nag-require po respectful disobedience to man. Sometimes kinahanglan itong i-disrespect ang tao o ang panggobyerno para lang maging loyal sa Ginoo. Ay kadua di, worshiping idols. At milabay. When it comes to worship, when it comes to witnessing, bawalan na kita sa gobyerno anang witnessing. Adita mo dapat mo kuan ta mo disobey na ta diha, mo kuan ta mo di na ta pwede mo sunod sa gobyerno din ha. Sa gitawag worship, sa kanang gisulti atong milabay nga pandemya, pila ka simbahan ato wala nagsimba, way panimbahon. Way offering atong panahon na naman. Gibawal sa gobyerno ang simba.
Naana sa Bible. Kasi sa panahon, actually kini worshiping idols. Si kining three Hebrew men, Shadrach, Meshach, and Abednego, imo ni makita, well known ni siyang story sa Bible. So dunay usa ka hari nag-set up sa iyang image. Unya gusto sa hari nga simbahon siya sa mga tao. They have to bow down to that image. Yeah, doy tulo ka young men, nawa mo bow down. So they were punished. Pero yung makita din kung maunay decree sa usa ka hari, maunay decree sa gobyerno nga simbahon ang mga idols, pwede diha. Diha ta mo dimili. Nga naman, klaro na kayo na, harap-harapan na pag go against na siya sa kabubuton o sa pulong sa Dios. Pagsimba o dili tinuod nga Dios. Kana. So this time, this event ito makita din nga pwede nimong i-disobey ang panggobyerno kung kining duha nga ang isulti pagsangos pulong sa Ginoo o pagsimba muna ginay target sa gobyerno, pwede ta diha nga mo dimili. Pwede na to na siyang i-disobey na klase sa authority. Nga naman, ang pagpili diha, it is a choice between God and government. So, kinsa imong sundon? Kaya nahitabo na diri sa Biblia, duha ka insidente nga atong makita. Number 6, government authority obligates God's provision. First Peter chapter 2. First Peter chapter 2 verse 13 to 17. It says, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. So it's talking about government. Yan yung panahon. A government institution. Is not talking to the church. As whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Ito makita din God blesses those who honor rightful authority. Ito din hinungduman. Kung ang mga kabataan sa panimalay, children, obey your parents which are nasa authority, sa family, obey your parents unto the Lord, for this is good. Kung may anang dapita, mahimuot magani ang Dios sa mga kabataan nga naga-obey sa ilang parents. Mao puna sa mga subjects or sa mga sa mga tao, sa government, ingon ana pod ang response sa Ginoo. Kung makita sa Dios nga ang mga katawhan ni ana nga lugar, gitawag og naa silay fear. Sa nang fear dinhi? Fear ba nga hadlok or nahadlok dili respect. Una insulto sa atong gibasa ganina. Kung makita sa Dios kining klase sa kinaiyahan, to sa atong gibasa din. Kung mao ni siya in verse number 18, siya naa kay pag-honor sa tanang tao. Daw na kay paghigugma sa imong brotherhood.
doon kay pagkahadlok sa Dios, nya naa kay pag-honor, pag-respect sa king or sa president or sa parliament o kinsa na nga sa authority yun sila. I-bless ang usa ka lugar. Mo ba ito nato gisgutan nato bilabay about earthquake? Isa sa makita nato diha is punishment. Anong gialaw sa Ginoo na basit ang mga tao daw wala respeto. Ganun sa kadaghang lugar diha gid moabot. Kadaghan mang fault line diri sa tibok kalibutan. Basit isa diha wala respeto ang mga tao. Walang ang punishment sa Ginoo. Ano man? I-bless sa Ginoo kung ang makabataan sa panimalay, i-bless siya sa dihang iyang mo-obey siya sa iyang parents. Ang Ginoo, children, obey your parents in the Lord, for this is good. Nya naa sila gitawag long life. Kung i-bless mo sa Ginoo, kung kana man gani sa usa ka institusyon, gi-honor sa Ginoo ang mga kabataan nga masinugtanon sa ginikanan, how much more sa society, how much more sa komunidad nga nag-respect sa panggobyerno. Pero ang usa ka komunidad nga respeto sa gobyerno, ay ipanis na sa Ginoo. Why bless? Why blessing? Kuha gikan sa Dios diha. Ano naman? Ang Biblia, klaro kasi very clear sa Bible. Once you defy the rightful authority, the ordained authority, walay blessing makuha ang usa ka naso, usa ka komunidad. Kanunay na. Tanawan ang lugar diha. Trabaho ko sa presidente kung asa itong dapit itong naabot ng kalibid nga tabangan ka, imong bastuson diha. Tanawa, why blessing sa ginong klase sa mga tao? Obedience brings peace, favor, and protection. Mo na yung mga blessing sa Ginoo. Ay kalinaw, ay pabor, ay protection. Pero walay blessing. Di maobliga ang Ginoo nga mohatag panalangin sa mga tao. Murag way mga batasan. When we respect authority, we reflect God's order and invite His covering over our lives. Asam tadi, asan ito lo? Anytime you defy the authority sa aning mga institusyon, ay di maayong mahitabo sa mga tao nga nag-demonize. Even Jesus Christ nag-adhere niini nga klase sa principle. Tanawa Matthew 20-21. Kini si Caesar, di man mayo ang pagdumala ani. Di man yung pagdumala ani, pero sa sultan ni Kristo Jesus. Masa iyang teaching. Matthew 22-21. From the words of Christ Himself, it says, they say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Di mayo ang pagdumala ni Caesar. Pero sa sultan ni Kristo, render unto Caesar's the things which are Caesar's. Sabot pasabot na. That is taxation. That is tax. Talks about tax. Itong naging mga panahon, gihagit ang mga tao, gi-encourage sa mga tao, ayaw magbayad og buwis. What is that? Is that Bible? Dili na mo tudlo ni Kristo. Ni Kristo. Iyad to kang Caesar, ang para kay Caesar. Bot pasabot, bayad ka og tax. Kay mo na obligasyon mo. O giingnan ba ni Kristo nga, ayaw na magbayad og tax. Kay ang principle sa Dios, principle ni Kristo, principle sa Biblia,
ordained. Government authority ordained of God. Ano yung principle sa Biblia? Mabito na sa itong text at makita diha. Balikan to Romans chapter 13. Romans 13. Verse number 7. Shall render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Manay gusto sa Ginoo. Yan naman, ang atong naas pang gobyerno, ang presidente o hari man na o parliament man na, yun siya diyaw, they are or he is the minister of God. Verse number 4, kunin mo tanaw niya. Verse 4, for he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Kung makasala ka, ang gobyerno, ipapriso yun ka. Kay ministro na siya sa Diyos. Walang way, ito dapat mag-despise niya. Weak leader ba na? Weak leader. Ano ba na? Weak leader. Preso naging isa ka presidente, weak leader pa. Power niya, minister of God, to execute Christ Himself na as a pagrespeto sa panggobyerno. Ipakita niya. As a Bible believer, makita niya, Christ Himself, submit to the ordinance of men. That is government. Kini nga ordinance na is ordinance of men is government. Number 7. Outlasted. A government authority is outlasted by God's kingdom. Soon. Soon. Kining mga government, ito makita din, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. Revelation 11 verse 15. Ito makita din, sooner or later, ito makita din, all kingdoms, there is sa kalibutan, will be outlasted by God's kingdom. Yung makita din Revelation 11 verse 15. Verse number 15, it says, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms or the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. In other words, time will come after tribulation period, all the kingdoms of this world, all government authorities, all government, established government, panggobyerno, human government, tanan nga panggobyerno sa kalibutan, tanan nga kingdom, gingharian sa kalibutan, mahimong gingharian sa atong buhi nga Dios. So that will be in the Armageddon time. Or in other words, after sa tribulation period. Pero as of now, naatay pang gobyerno nga atuang sundon. Pero sa atong gisulti, earthly governments are temporary. God's kingdom is eternal. One day, every throne will bow before Christ, the King of Kings. Our ultimate allegiance is not to any flag, but to our eternal Lord. Muna atong ultimate allegiance. Abot pa pasabot gadi na mo saludo sa tuang flag.
asot na salud to sa tong flag, pero ang akong isputan diri is ultimate allegiance. Dili na sa tuang mga flag, ato ang mga nagkalailahi nga mga flag sa nagkalailahi nga mga nasod, kundi diha na sa Dios. In the book of Philippians chapter 2, Philippians chapter 2, verse 10. Philippians 2 verse 10 to 11, yun ang pulong sa Ginoo, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So time will come na tanan nga mga authority diri sa kalibutan, tanan nga maging harian diri sa kalibutan, tanan nga mga panggobyerno diri sa kalibutan will bow down sa atuang gituwag King of Kings and Lord of Lords, mao si Ginoong Jesucristo sa second advent. But we are not yet in that time period. Wala pa tani ana ka panahon. Naapata din sa church age period. Papatas tribulation, napatas church age period. We should follow what the Apostle Paul is telling us. Kung unsay gisulti ni Apostle Paul, mo atong pagasundon. Government authority is not a human accident, dili ni aksidente. It is a divine arrangement. Christians must recognize that God rules over all rulers. We are called to submit when we can, stand when we must, and serve God always. One day, every government will fade, but Christ's reign will remain forever. Now, kung imong tan-awon ang panggobyerno sa bisan asa nga lugar karon, magkayon ta nga full of corruption, full of oppression. Pero sa ato nang kasulti din we believe that God is in control, naa sa pag-control sa tanan nga mga panggobyerno sa kalibutan. Now, tungod ba kay mo na atong nadunggan, atong nakita, mo rebelde tas panggobyerno, no? Yung sa Biblia, ang tinud-anay nga magtotoo, ang tinud-anay nga anak sa Dios, ang tinud-anay nga luwas, ang tinud-anay nga dunay espiritu sa Dios, mo submitar sa mga ordinansa nga gigunitan sa mga tao. Anything nga mayong ordinance of men, kinahanglan mo submitar ni ana. Nga naman, kay mga anak kita sa Dios, mga anak kita'y espiritu sa Dios. Ang tinud-anay lang nga makahimo niya na kadtong mga tao nga nakadungog sa maayong balita, nakasabot sa maayong balita, o nituo sa maayong balita, o sa diyang nituo sila, gisilyuhan sila sa ang espiritu sa ilang makasing-kasing. Now, since they have the Holy Spirit within them, since we have the Holy Spirit within us, unang kaya na itong sundon ang unsay gisulti sa Biblia, especially Romans 13:1-7. Ang simbahan, ang grupo, ang individual na pwedeng makasunod ni ini kadtong dunay espiritu sa Dios sulod sa iyang buhi.